On the part of the Senate, the joint session is called to order. On the part of the House of Representatives, this joint session is called to order. Please, let's rise for the standing for the singing of the national anthem. Bayang magiliw, pwede sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang inirang, tuyan ka na magiting, sa manlulupi, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit pabagaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidigdig. Ang bituin at araw niyang kailan ang may di magdidilim. Lupa ng araw ng buwan, ating pagsinta mo'y langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api ang mamatay na dahil sa'yo. Nation's prayer. Please remain standing for the nation's prayer. Tayo manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po bilang isang bayan ay muling dumudulog sa iyo upang mag-alay ng papuri at pasasalamat. Pinupuri po namin ang iyong pangalan. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob ninyo sa aming bayan. Dalangin po namin na bigkisin ng matibay na pagkakaisa ang lahat ng Pilipino habang patuloy namin tinatahak ang landas tungo sa isang higit na maunlad at mapayapang Pilipinas. Hinihiling po namin ang inyong patuloy na paggabay sa aming Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mambabatas at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan. Biyayaan po niyo sila ng liwanag at lakas upang kanilang ipagpatuloy ang makabuluhang paglilingkod sa bayan. Itinataas po namin sa iyo, aming Ama, ang aming adikain para sa tunay na pagkakaisa, kaunlaran at kapayapaan para sa lahat ng Pilipino. Ang lahat po ng ito ang aming dalangin sa iyo. Siya nawa. Ladies and gentlemen of the Congress of the Philippines, His Excellency President Benigno S. Aquino III of the Republic of the Philippines. Maraming po salamat. Maupo tayo lahat. Vice Presidente Jojo Marbinay, Senate President Franklin M. Relon, Speaker Feliciano Belmonte Jr., Chief Justice Maria Lourdes Sereno, at ang ating mga kagalang-galang na maestrado ng Korte Suprema, mga dating Pangulong Fidel Valdez Ramos at Joseph Ercito Estrada, mga kagalang-galang na kagawad ng Kalipunang Diplomatiko, mga miyembro ng Senado at Kamara de Representante, mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga miyembro ng kabinete, mga uniformadong kasapi ng militar at kapulisan, mga kapwa ko nagsiservisyo sa taong bayan at sa aking mga boss, ang mga minamahal kong kababayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang aking ika-4 na SONA. 2 na lamang ang natitira. Halos 4 na taon na nga po
ang lumipas nang una akong nilapitan ng ilang kampo upang hikayating tumakbo sa pagkapangulo. Ang sabi nila, alam naming hindi masosolusyonan sa isang tulog, sa isang taon, o kahit pa sa 6 na taong termino ng isang presidente ang lahat ng problema ng bansa. Pero simulan mo lang, at yak, kasama mo kaming mag-aaruga nito. Noon pa man, mulat po ako sa tindi ng mga problemang aking kakaharapin. Mula sa pagiging kandidato o presidente na, o kahit ba matapos ng makababa sa pwesto. Hindi biro ang peligrong kakambal ng trabahong ito. Malawakang transformasyon ng lipunan ng aking hangarin at mulat akong marami akong kailangang banggain para matupad ito. Pero hindi po ako pinalaki ng aking mga magulang para tumiklop lamang sa mga hamon. Hindi ko maharap ang aking sarili kung tinanggihan ko ang pagkakataong bawasan ang pagdurusang hindi naman dapat dinaraanan ng Pilipino. Tumugon nga po, tayo sa panawagan at ang mga kasama natin noong una nadagdagan pa. Sa paniniwala ko nga po, kung tama ang aking ginagawa, lalo pang dadami ang ating magiging kasangga. Nito ang nakaraang Mayo, tinanong ko kayo, Boss, tama ba ang direksyon natin? Ang tugon ninyo, tama at pabilisin pa natin ang transformasyon ng lipunan. Humiling ako na makakamping makikisagwan sa isang direksyon at ibinigay ninyo ito. Ang totoo nga po, hindi lang mayorya, hindi lang 9 sa 12, kundi 9 sa 10 pinakamataas na pwesto na senador ay mga taong inalapit ko sa inyo. Sa aking pakiwari, malinaw po ang mensahe nitong huling halalan. Tama, ituloy natin, damihan pa natin ang 8,581 na sityong napailawan. Dagdagan pa natin ang 28,378 na pamilyang dati informal shelter, ngunit ngayon ay mayroon na o magkakaroon na ng disenteng tirahan. Palaguin pa natin ang di bababa sa 40 bilyong piso kada taong dagdag ng perang napupunta sa edukasyon, kalusugan, serbisyong panlipunan at marami pang iba. Dahil sa tama at mas masugid na pagkolekta ng buwis. Dama namin ang marami pang ibang patunay na talagang nagbabago ang lipunan. Lalo nga po akong nabuhayan sa ipinarating ninyong mensahe. Malinaw po talagang hindi ako nag-iisa sa pagpasan ng mga responsibilidad. Paano ba naman pong hindi lalakas ang aking loob? Kung pati ang mga tulad ni Ginoong Nino Aguirre ay nakikihubog sa ating kinabukasan. Isipin po ninyo, hindi na nga makalakad dahil sa kapansanan, pilit pa rin niyang inakyat ang presintong nasa ika-4 na palapag ng gusali para lang makaboto at makiambag sa tunay na pagbabago ng lipunan. Salamat, Ginoong Aguirre. Hindi nga po nauubos ang mga Pilipinong handang makiambag na siyang ugat ng pagbabagong tinatamasa natin ngayon. Ang strategiya, sagarin ang oportunidad para sa lahat, lalo na para sa mga mas nangangailangan. Hindi natin pakay maghintay ng trickle down. Hindi pwedeng baka sakali o tsamba lang silang daratnan ng mga biyaya ng kaunlaran. Ito pong tinatawag nating inclusive growth. Itong malawakang kaunlaran, ang mismong prinsipyong bukal ng bawat inisyatiba, bawat kilos, bawat desisyon ng inyong gobyerno. Ang may iwan na lamang ay ang ayaw sumama dahil hindi sinamantala ang pagkakataon. Ang ating pong batayang prinsipyo, malawakang pagkakataon ang susi sa malawakan at pangmatagalang kaunlaran. Huwag po sana natin kalimutan na ang pagkakataon ay punla lamang. Kailangan itong diligin ng sipag, alagaan ng determinasyon at payabungin ng dedikasyon. Tinangalan po natin ang mga Testa Dole Scholars.
Sa 500,521 na napagtapos na natin dito, tinatayang 6 sa bawat 10 ang nagkatrabaho na. Noong araw po, ayon sa pag-aaral ng DBM, noong 2006 hanggang 2008, ang nakakahanap ng trabaho sa mga napagtapos ng TESDA, 28.5% lamang. Noong lumipas na taon naman po, sa IT BPO program, 70.9% ang employment rate ng ating mga nagtapos sa TESDA. Sa Electronics and Semiconductor program naman, umabot sa 85% ng mga nagtapos noong 2012 ang nagkatrabaho. Malinaw po, kayo mismo ang uhubog, kayo mismo ang magdidikta kung hinog at matamis ang bungang kolektibo nating pipitasin o kung magiging bulok at katiting ang kahihinatnan na mga pagkakataong bubukas sa kabanatang ito ng ating kasaysayan. Isa-isahin po natin. Ang layunin palawakin ang saklaw ng Pantawid Pamilyang Pilipino program, natupad. Ang dinatnan nating mahigit 700,000 kabahayang benepisyaryo ng programa noong 2010, umabot na sa halos 4 na milyon na kabahayan sa ating pong administrasyon. Meron pa po. Galing sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, mas malaki ng tinatayang 40% ang sinasahod ng mga nakagraduate ng high school kumpara sa mga elementarya lang ang tinapos. Di po ba makatwirang sagarin na natin ang tulong na ibinibigay natin sa mga pamilya upang makumpleto na ng mga batang benepisyaryo ang high school? At sa gayon ay maisagad na rin ang benepisyo ng programang ito. Kaya nga po, sa susunod na taon, magiging saklaw na ng programa ang mga pamilyang may kabataang abot sa 18 taong gulang upang hanggang sa high school ay magpagtapos na sila. Sa edukasyon naman po, ang layunin nating itaas ang kalidad ng kaalamang natututuhan ng kabataan upang matapos mag-aral ay mapanghawakan nila ang mga oportunidad na bubukas sa ating lipunan, natupad po. Nabura na ang minana nating kakulangan sa libro at upuan, at kung magpapatuloy nga po ang pagpapakitang gilyas ni kalihim Brother Armin Luistro, pati po ang kakulangan sa silid-aralan ay mabubura na rin sa taong ito. Ang magandang balita pa, may kakayahan na tayong paghandaan ang magiging pangangailangan dahil sa K-12 program. Hindi po biro ang dinat ng mga problema ni Brother Armin sa DepEd. Isipin po ninyo, kada isang textbook pinepresyohan dati ng 58 pesos. Nang siya na ang namumuno, buwaba ang presyo ng eksaktong libro sa 30 pesos. Paano po kaya kung dati pa nagbayad ng tamang halaga para sa mga aklat na ito? Kung natipid natin ang diferensyang 28 pesos at may 5 textbook ang bawat sa isang tinatayang 20.7 million na estudyante sa ating public school system, ang katubas nito, halos 2.9 billion pesos. Kaya po sana nitong pondohan ang plano nating pagpapaayos at rehabilitasyon ng nasa 9,502 na silid-aralan. Kung nagkulang sa lakas sa loob si Brother Armin, pwede namang ipamana na lang sa susunod sa kanya ang kultura ng pagwawalang bahala sa kanyang ahensya. Pwede naman din pong ipamana na lang ang mga backlog. Ipasa na lang sa susunod ang lolobong pagkukulang dahil sa dumaraming mga enrollee kada taon. Pero itong si Brother Armin, imbis na makontento, imbis na sabihin, pwede na yan, tapos na ang trabaho ko, gagawa pa siya ng mas maraming upuan at classroom at bibili ng mas maraming libro upang siguruhin pati ang para sa susunod na mga taon ay mapunuan na rin.
Ang pagpapalakas naman sa sektor ng agrikultura, natupad din. Isipin po ninyo, ayon sa NFA, noong 2010, nag-angkat ang bansa ng mahigit 2 milyong metriko tonelada ng bigas. Noong 2011, bumaba ito sa 855,000 metric tons. Noong 2012, 500,000 metric tons na lang. At ngayon 2013, ang pinakasagad na nating aangkatin kasama na ang pribadong sektor ay ang minimum access volume na 350,000 metric tons. Nakapaloob na po dito ang 187,000 metric tons sa reserbang buffer stock sakaling magsunod-sunod ang bagyo. Malamang dahil on target pa rin tayo sa rice self-sufficiency, hindi na rin kailangan pang mag-angkat ng pribadong sektor. Dagdag pa po dyan, nagsimula na tayong mag-export ng matataas na uri ng bigas. Ang layo na po talaga natin doon sa panahong sinasabing hindi raw natin kayang pakainin ang ating sarili. Datos na rin po ang prueba. Lumago ng 3.3% ang sektor na ito sa unang 3 buwan ng 2013. Triple po ang itinaas nito mula sa 1.1% growth noong parehong panahon ng 2012. Kaya naman, patuloy po tayong nagpupunla ng mga inisyatibang pihadong magbubunga ng higit na kaunlaran sa ating mga magsasaka. Halimbawa po, sa nyug. Ayon sa pagsusuri noong 2009, isa sa mga pinakamahirap na sektor sa bansa ang coconut farmers. Ang proseso ng pagsasaka nito, pagkatanim, 7 taong hihintayin mamunga ang nyug. Excuse me. Pero pagkatapos 2 henerasyon, ang wala ng ibang kailangan gawin kundi mamitas na lang ng mamitas. May potensyal po tayong palakihin ang kita ng sektor na ito kung maglalatag tayo ng kulturang mas nang-eengganyo ng sipag at pagiging produktibo. Ang tugon, intercropping. Tutulong ang gobyerno magpalakas sa inyong nyugan, kapalit ng obligasyong magpunla ng iba't ibang binhi sa pagitan ng mga hilera ng nyug. Mas dadalas ang ani ng magsasaka at depende sa kanilang itatanim, lalaki ang kanilang kita. Kung sa nyug lang, sa bawat ektarya, nasa 20,000 piso kada taon ang kinikita ng magsasaka. Kung dadagdagan ito ng kape, maaring pumalo ng 172,400 pesos ang kita. Kung saging, aabot sa 102,325 pesos ang maaaring kitain. Samantalang 89,000 pesos naman sa kakao. Ang laking diferensya, di po ba? Nasimulan na po nating ilatag ang mga inisyatiba para rito. Nitong 2012, umabot na sa 5,500 hectares ng lupain ang ginagamit natin para sa intercropping sa 70 lokasyon sa bansa. Saklaw po nito ang 10,000 sa ating mga magsasaka. Ang target naman natin ngayong 2013, dagdag pang 434 sites para sa coconut intercropping. Itinitimo na rin po natin tungo sa mas produktibong pampang ang ating mga mangingisda. Isipin po ninyo, pumalo sa 193.65 billion pesos ang ambag ng industriya ng pangingisda sa ating ekonomiya nitong 2012. Pero sa kabila nito, 41% pa rin sa ating mga mangingisda ang maralita ng huli itong sukatin noong 2009. Sila ang nanguhuli ng isda, pero ang natitira para sa kanilang pamilya, tinik na lang. Kaya nga po, nariyan ang maraming inisyatiba ng pamahalaan upang tulungan makaalpas sa lambat ng kahirapan ang ating mga mangingisda. Halimbawa nga po, ang para sa Batarasa sa lalawigan ng Palawan. Sagana ang katubigan sa paligid nito. Pero dahil hindi mapaabot sa mga merkado ng sariwa ang isda, ginagawa na lamang itong tuyo. Sayang naman po. Kasi sa bawat 3 kilo ng lapu-lapu, 1 kilo lang ang tuyong nagagawa. Paano kung mapahaba ang pagkasariwa ng isda dahil sa cold storage facility? Pupunta ka sa merkado ng sagad pa rin ang presyo ng huli mo. Parehong sikap sa paghuli, pero ang makukuha mo, tamang halaga. Kaya nga po, kasado na ang cold storage facility para sa Batarasa. Kasabay po rito, nagtatayo na rin tayo ng mga bagong pantalan sa mga estratehikong lugar upang mapalago pa ang produksyon at kita.
Ipinapaayos natin ang mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura, pati na ang serbisyo para sa ating mga mangingisda. Mahigpit din pong binabantayan ng DILG, BIFAR at Coast Guard ang pangingisda na walang habas. Ang hiling ko nga pong ambag sa ating mga mangingisda. Pagpahingahin natin ang mga dagat, hinihikayat ko po kayong sumama sa pangangalaga ng inyong kabuhayan. Nakikita naman po ninyo, ang oportunidad inalalapit na sa inyo ng Estado, pero ang resulta, siyempre, nasa kamay ninyo. Kung may isa man pong paksang paborito ikabit sa pangalan ko, ito ay ang Hacienda Luisita. Nais ko lang pong iulat na noong Pebrero, alinsunod sa utos ng Korte Suprema na kompleto na ng Department of Agrarian Reform ang listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo na mabibigyan ng lupa sa Luisita. Ayon rin po, kay Kalihim Hill de los Reyes, sinimulan na noong nakalipas na linggo ang pagtutukoy ng bawat loteng makukuha ng mga benepisyaryo at magsisimula ng ipagkaloob ang mga titulo sa Setyembre nitong taong to. Para naman po sa iba pang malalawak na lupain, matagal na nating inatasan ng DAR, DNR, LRA at Land Bank na bumuo ng balangkas kung paanong mapapabilis ang pagproseso sa pagbabahagi ng lupain. Ipaalala ko lang po, tamang datos ang unang hakbang sa maayos na implementasyon ng CARPOR. Pero nagmana po tayo ng isang depektibong land record system. Kaya simula pa lang po, nagtrabaho na ang DOJ, LRA, DNR at DAR para ayusin ang sistemang ito at nasa punto na tayo ngayon kung kailan kaya nating siguruhin. Sa susunod na taon, naihain na ang lahat ng mga notice of coverage para sa mga lupaing saklaw ng komprehensibong reformang agraryo. Malinaw po, ang Estado itinayo para paglingkuran kayo. Kung may problema sa kalusugan, dapat kumakalinga ang gobyerno. Sa panahon ng sakuna, nariyan din dapat ito para magbigay lingap. Ano po ba ang ginagawa natin sa mga larangang ito? Sa kalusugan, ang layunin nating masaklaw ng PhilHealth ang mas marami pa nating kababayan, natupad na rin po. Dumating tayong 62% ng Pilipino ang naka-enroll sa programa. Ngayon, nasa 81% na ito. Ang natitira nga pong wala sa talaan ay ang mga hinahanap pa, kabilang na po ang informal sector at mga katutubo. Inaasahan po natin ang pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan upang maisali na natin sa sistema ang lahat ng ating mamamayan. Hindi lang po mga enrollee ng PhilHealth ang lumalawak, kundi pati ang mga benepisyong maaaring makuha mula rito. Noong nakaraang taon, inilunsad natin ang Z-Benefit Package. At itong Pebrero naman po, pinalawak pa ito ng Expanded Z-Benefit Package. Mas mahaba na po ang listahan ng makaramdamang libreng may papagamot ng mahihirap nating kababayan sa mga pampublikong ospital. Noong isang taon, nakasama na ang breast cancer, prostate cancer at acute leukemia. Ngayon, kasama na rin ang iba pang sakit tulad ng coronary bypass at ng pagtatama ng mga butas at maling posisyon ng mga ugat sa puso. Masasayang lang po ang ganitong benepisyo kung naghihingalo naman ang kalagayan ng ating mga pagamutan at kung hindi naman ito mapuntahan ng mga nasa kanayunan. Kaya nga po, todo buhos tayo ng budget sa infrastrukturang pangkalusugan. Nitong nakaraang 3 taon, umabot sa 33 bilyong piso ang nailaan natin para sa pagpapatayo, pagpapaunlad at rehabilitasyon ng 4,518 na ospital, rural health units at barangay health station sa buong bansa. Halimbawa na po rito, ang Region 1 Medical Center sa Dagupan na nakapagsagawa na ng 5 kidney transplant ngayong taon. Ang Bicol Regional Teaching and Training Hospital sa Legazpi, Vicente Soto Medical Center sa Cebu at Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro na ayon kay Secretary Ike Ona ay may kakayahan na ngayong magsagawa ng open heart surgery dahil sa mga bagong pasilidad at kagamitan.
Nariyan din po ang Davao Regional Hospital sa Tagum City, ang una nating cancer center sa labas ng Kamaynilaan. Para naman po sa paghahanda sa kalamidad, ang layunin natin magpanday ng mga mekanismo upang mailayo sa peligro ang Pilipino, natupad na rin po. Nariyan po ang epektibong serbisyong bunsod ng pagsasanib puwersa ng Geohazard Mapping and Assessment Program at Project NOAA naman ng DOST. Itong nakaraang taon, natapos na natin ang multi-hazard mapping ng 28 pinakapeligrosong lugar sa bansa. Susunod na po rito ang para sa Greater Metro Manila area na target natin kumpletuhin pagdating ng 2014. Handa na rin po ang geohazard maps para sa 400 6 na lungsod at munisipyo. Ang natitira pong 1,138 na sasaklaw sa bawat sulok ng bansa ay makukumpleto bago matapos ang 2015. Dagdag pa po, mas matalas at detalyado na ang mga mapa, kaya mas eksakto na ring natutukoy ang mga mapanganib na lugar. Buhat naman ng inilunsad ang Project NOAA noong nakaraang taon. Nakapag-deploy na tayo ng 525 automated water level monitoring stations at automated rain gauges sa 18 major river basins sa ating bansa. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi natin ng mga modernong kagamitan tulad ng Doppler radars, tsunami detectors at alerting sirens. Subalit, hindi po sapat ang basta pagbibigay lang ng makabagong gamit at teknolohiya. Sinasanay din natin ang mga nakakatanggap nito kung paanong intindihin, gamitin at palaganapin ang impormasyon. Kapag masama ang panahon, hindi na lamang bilis na hangin ang kanilang basihan. Alam na rin nila kung gaano karaming tubig ang bubuhos at nakakapagbigay sila ng tama at napapanahong babala sa komunidad upang makapaganda. Inaayos na rin po natin ang problema sa madalas na pagbaha sa Kamaynilaan. Biruin po ninyo, noong undoy, tinatayang 3,600 cubic meters per second ang tubig na dumaloy mula sa Sierra Madre. Pero ang kapasidad ng dadaanan nito nasa tinatayang 1,000 cubic meters per second lang. Saan naman po pupunta ang diferensyang 2,600 cubic meters kada segundo? Ito po ang bugso ng tubig na nagpapaapaw sa mga mabababang lugar at nagiging baha. Di po ba't narinig na ng marami sa atin? Waterways are inalienable. Ibig sabihin, ang daanan ng tubig para sa tubig lang. Ang problema nga po, kulang na nga ang dadaanan ng tubig, may mga gusali pang nag-aahadlang sa mga estero at binabarahan pa ito ng basura ng mga tumitira sa paligid. Para po solusyonan ito, nakikipag-ugnayan tayo sa mga LGU upang maayos na mailipat ang mga informal settlers. Inahanda na rin po ng legal team sa pamumuno ni Secretary Laila de Lima ang mga kaso laban sa nagtayo ng mga gusali na sumara o maharang sa mga daanan ng tubig. Hindi po tayo makukontento sa sisiyan. Ang ating pong aksyon, 6.2 billion pesos para maiwasan ang pagbaha sa Kamaynilaan. Bahagi nito ang pagtatayo sa Blumentritt Interceptor Catchment Area. 3.3 kilometers po ang haba ng buong proyekto at oras na makumpleto. Kaya nitong sumalo ng tubig na katumbas ng tinatayang 14 na Olympic-size swimming pool. Kaya kung may bubuhos man pong tubig, mayroon na itong pupuntahan at hindi na kailangan nasa ibabaw ng lansangan. Nasimula na po. Nasimula na po ang proyektong ito noong Marso. Layunin nating matapos ito sa susunod na taon. Ginagampanan po ng gobyerno ang kanyang obligasyon. Tanungin din po sana natin ang ating sarili. Ano ang inaambag ko sa solusyon? Kung may magtapon sa ilog, sitahin mo sana. Kung may magtayo ng building sa estero, isumbong mo na. Lalo po tayong malulubog sa problema kung magkikibit, balikat lang po tayo. Lumisan man ang bagyo, hindi naman humuhupa ang pagsisikap nating maibalik sa normal ang buhay ng mga pamilyang nasalanta ng mga nagdaang kalamidad. Sa pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, nasa 9,377 na kabahayan na po ang naipatayo para sa mga sinalanta ng bagyong Sendong.
May karagdagan pang 4,374 na tahanang may papatayo ng gobyerno bago matapos ang susunod na taon. Humihingi po tayo ng pag-unawa kung medyo nagtagal ito. Dahil na rin sa masalimut na proseso ng land acquisition. Katunayan nga po, kung maayos ang usapin sa iba pang lupain, may dagdag pang 2,719 na kabahayan ang may papatayo natin. Target naman po natin may pagkaloob ang kabuang 53,106 na kabahayan para sa mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Pablo. Nasimulan na po natin ang pamamahagi ng mga bagong bahay nitong Mayo. Tatapusin po natin ang 17,609 na kabahayan bago matapos ang taon. At oras na makumpleto na rin ang natitira pang 35,447 sa 2014, ang mga pamilyang tinamaan ng dahas ng kalikasan ay makakasilong na muli sa ilalim ng sariling bubong. Tungkol din po sa pabahay, para naman sa ating uniformadong hanay, ang 21,800 na housing unit para sa pulis at kasunduluhan natupad na noong isang taon pa. Sa phase 2 naman ng proyekto na itayo na rin po ang halos 26,050 sa target na 31,200 na makukumpleto na sa susunod na buwan para naman sa phase 2. Bukod sa pabahay, may mga programang pangkabuhayan din tayong binubuo para sa ating mga kawal. Ang ilang libong hektaryeng lupain sa 3 kampo militar, partikular na sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, sa Camp Kibaritan sa Bukidnon at sa Camp Peralta sa Capiz ay paglulunsaran ng dagdag na pagkakakitaan ng mga sundalo gaya ng plantasyon ng kawayan, kape, kakao at palm oil. Kung dati po, nakatutok lamang sa tanggulan ng mga kawal, ngayon maski retirado ay may pagkakataong maging bahagi ng paglago ng ating ekonomiya. Subalit hindi dito nagtatapos ang paghahanap ng solusyon sa mga minana nating problema sa pambansang tanggulan. Isipin po ninyo, noong 1986, mayroon daw tayong 250,000 na pulis at sundalo para sa mahigit 55 million Filipinos. Ngayon po, mayroon pa rin tayong tinatayang 250,000 na pulis at sundalo na nagbabantay sa 95 milyong Pilipino. Halos dumoble ang populasyon natin pero hindi nagbago ang bilang na nagbabantay sa atin. Tsak pong may mga nagsasabi na dyan, problema ba ito? E di magdagdag kayo ng pulis at sundalo, makakalikha pa kayo ng trabaho. Sana nga po, ganyan lang kadali at talagang kasimple ang solusyon. Tingnan po muna natin. Sa karaniwang pension scheme, maghuhulog ng kontribusyon ng membro at nag-empleo. Ito ang puhunang palalaguin at dito magmumula ang pensyon sa pagre-retiro ng membro. Pero ano po ba ang sitwasyon sa pensyon ng AFP at PNP? Walang naguhulog pero may kailangan bayaran. Dagdag pa rito, naka-index sa sahod ng maaktibong sundalo at pulis ang pensyon ng retirado. Ibig sabihin, kapag lumaki ang sahod ng nasa serbisyo, lalaki rin ang pensyon ng mga retirado o ng mga pamilyang tumatanggap pa nito. Taon-taon, dumarami ang mga nagre-retiro. Kaya natural, pataas din ng pataas ang obligasyon. Ang masaklap, pambansang budget ang sumasalo nito. Noong 2012, 54.48 billion pesos ang inilaan para sa pensyon ng sundalo at kapulisan. Ngayong taon, 61.29 billion at aabot po ito sa 80.64 billion sa 2016. Lolobo pa ito ng lolobo. Kaya't liliit naman ng liliit ang pondo para sa iba pang serbisyong panlipunan. Paano naman po tayo magdadagdag pa ng pulis at sundalo kung ganito ang konteksto? Kailangan ng sistema tutugon sa obligasyon ng lipunan sa ating mga sundalo at kapulisan. Malamang po, GSIS ang hihilingan natin ng tulong para rito. Pinag-aaralan na rin po ang posibilidad na gamitin ang mga reclaimed area para makalakap ng pondong ipapasok sa pambandaing solusyon. Hindi rin naman po natin pwedeng biglayin ang pagtugon sa kabuuan ng ating mga pangangailangan. Kaya't mas masinsin pang pagsusuri ang gagawin natin upang makalikha na isang patas, pangmatagalan at malinaw na mekanismo para sa mga pensyon ng mga pulis at sundalo. Nananawagan po ako sa Kongreso. Pag-aralan po natin muli ang PD 1638
at RA 8551 upang maiangkop sa panahon at sa pambansang pangangailangan ang pensyon at benepisyo ng ating pulis at kasunduluhan. Kaparehong paninindigan rin po ang nakikita nating solusyon sa nakaambang problema sa pensyon sa SSS. Isipin po ninyo, mula 1980, 21 times nang nagkaroon ng across-the-board pension increase. Ulitin ko lang po yun, 21 times. Pero ang masaklap po, 2 beses palang tumaas ang contribution rate. Ang resulta, tinatayang 1.1 trillion pesos na ang unfunded liability ng SSS. Base sa pag-aaral na isinagawa nitong 2011, inaasahang tataas ito ng 8% kada taon at mauubos ang pondo 28 years from now. Kapag nangyari ito, walang ibang malulugi kundi ang susunod na salinlahi ng Pilipino. Naniniwala po tayong panahon na para amyendahan ang SSS Pension Scheme. Kailangan nating tambalan ng inisyatibang mag-impok ng sapat ang pagluluwal natin ng pera. Kung magdadagdag lamang tayo ng 0.6% sa contribution rate, 141 billion pesos na agad ang maibabawas sa unfunded liability ng SSS. Kung ngayon na tayo magsisimulang mamuhunan sa kinabukasan, wala nang problemang ipapamana sa mga susunod sa atin. Sa kapulisan naman po, ang layunin natin magbigay ng lakas upang magampanan nila ang kanilang tungkulin, natupad rin natin. Simula ngayon 2013, 30,000 sa mga pulis ang babalik sa pagpupulis dahil kukuha tayo ng mga civilian personnel para gawin ang mga tungkuling administratibo. Sayang naman po ang kakayahan at abilidad ng ating mga kawal at pulis kung ikukulong lamang natin sila sa 4 na sulok ng opisina. Sa pagpapasok rin po ng buwang ito, inumpisahan ng ipamahagi ang mga bagong unit ng 9mm Glock 17 pistol sa ating mga pulis. Simula pa lang po ito. Kasado na rin ang pamamahagi ng kabuuang 74,879 na baril sa ating mga alagad ng batas, tungo sa katuparan ng mitiin nating 1:1 police-to-pistol ratio. Sulit na sulit naman po ang pamumuhunan natin ito sa pambansang kapulisan, lalo pat nagbubunsod ito sa maayos at maasahang serbisyo. Di po ba tuwing eleksyon, nasanay na tayo sa kaliwat kanang insidente ng karahasan? Tinugunan po natin ito, tulad ng Oplan Katok. Ang pakay ng programa, hanapin ang mga baril na pasuna ang lisensya at tiyakin na ang mga mayroon lamang lisensya ay hawak pa rin ng otorisadong mamamayan. Para gawin ito, 491,929 na pintuan ang kinatok ng ating mga pulis para sa renewal ng mga lisensya. Nakatulong po ito upang maging mas epektibo ang kampanya natin para sa secure and fair elections, kung saan ang 112 private armed groups noong eleksyon ng 2010 ay napababa na lang sa 41. Katumbas po ito ng 63% na pagbaba. Mula rin sa 189 na insidente ng karahasan noong eleksyon ng 2010, 77 na insidente lamang ang kumpirmadong naganap nitong huling halalan. Gawin po nating halimbawa ang ARM. Ang sabi nga po ni Governor Mujib Bataman, sa tanang buhay niya, hindi siya makaalala ng pagkakataon kung kailan walang failure of election sa Lanao del Sur. Alalahanin po natin, ito ang unang beses na magkasabay ang pambansa at regional na halalan sa ARM. Ang ibig pong sabihin, noon ay nakatutok ang buong puwersa ng Estado sa isang rehiyon, pero may failure of elections pa rin. Ngayong 2013, dahil buong bansa ang kailangan tutukan at lumawak ang kanilang responsibilidad, may mga nag-akalang luluba pa ang sitwasyon sa halalan ng ARM. Pero kita naman po, ang laki ng ikinaganda nito.
Naging malinis at tapat ang halalan sa ARM. Natuloy ang bilangan, natuloy ang proklamasyon ng mga may bagong mandato mula sa taong bayan. Dahil sa sipag na ating mga pulis at kawal at gayon din sa pakikisa ng sambayanan, talaga naman pong ang eleksyon 2013 ay naging mas payapa at tahimik. Gayunpaman, may mga insidente nagmamantsa pa rin sa dangal ng ating kapulisan. Nabalita na naman siguro natin ang nangyari sa mga miyembro ng Usamis Gang na sina Ricky Cadavero at Wilfredo Panogalinga. Nahuli na, pero napatay pa. Tulad ng ginawa nating investigasyon sa nangyari sa Atimonan, sisiguruhin nating mananagot ang sino mang pulis o sino mang sangkot dito. Gaano man kataas ang kanilang ranggo, kung sino man ang mga pasimuno dito, maganda lang kayo. Malapit ko na kayong makilalang lahat. Sa kabila ng ganito mga kwento, buhay na buhay po ang aking pag-asa sa hanay ng kapulisan. Hindi sila nagkukulang sa mabubuting halimbawa, tulad ni PO3 Edlin Arbo, na buong tapang na hinarap at tinugis ang isang hold-upper sa nasakyan niyang jeep. Off-duty man at walang dalang baril, nariyan po siya at sinagupa yung hold-upper na nagkabaling siya ang pagtripan. Nariyan din po si PO3 Felipe Moncatar, na umani ng samot-saring papuri dahil sa haba ng listahan. Sa haba ng listahan ng mga kriminal na kanyang nahuli, at ang balita ko'y may nahuli ka na naman batikang karnapper sa Bacolod. Talagang napakahusay mo. Ang ilan po dito sa kanyang mga nahuli kabilang sa pinag-ahanap na personalidad sa Bacolod at miyembro ng mga malalaking sindikato. Baka narinig pa rin po ninyo ang kwento naman ni PO2 Dondon Sultan. May nasiraan ng kotse sa kabaan ng Quezon Boulevard. Tigil naman si Ginoong Sultan para tumulong. Hindi lang po siya nagpalit ng gulong, inihatid pa niya sa kasa ang nasiraan. Bilang pasasalamat sa kanyang serbisyo. Bilang pasasalamat sa kanyang serbisyo, sinubok abutan ng 1,000 piso si PO2 Sultan. Tinanggihan niya to ang kanyang sagot. At I quote, "Trabaho naming tumulong sa mamamayan." Close quote. Saludo po kami sa mga tulad ninyong lingkod bayan. Patunay kayong hindi pa endangered species ang tapat at mahuhusay na pulis. Inatasan ko na si Kalihim Mar Rojas ng DILG, pati na rin si Kalihim Voltaire Gasmin ng DND, upang siguruhin ang mga katulad ninyo sa ating uniformadong hanay ay makakatanggap ng kakulang pabuya at karangalan. Salamat po muli. Daragdag ko na rin po ang ating disaster relief workers mula sa maraming sangay ng gobyerno. Pati na ang volunteers galing sa pribadong sektor. Alam ko pong hindi madaling lumusong sa baha, magbungkal ng putik at humarap sa muka ng pinsala. Hindi po ako magsasawang kilalanin ang inambag ninyo sa lipunan. Saludo po ako sa pag-aalay ninyo ng sarili upang bawasan ang pagdurusa ng ating mga kababayan. Abot kamay na rin po ang kapayapaan sa rehiyong matagal ng pinupunit ng hidwaan. Nitong Oktubre po na nakaraang taon, nilagdaan ang Framework Agreement on the Bangsamoro. Katunayan nga po, 9 na araw pa lang ang nakakalipas mula ng lagdaan ang ikalawang annex ng kasunduan. Kumpiyansa po tayong masusundan pa ito ng mas magandang balita sa lalong madaling panahon. Tiyak kumulat ang lahat. Hindi biro ang proseso ng pagbubuo ng konsensus. Mabuti na lamang, talaga at handang makinig, magbigayan at magkita sa gitna ang magkabilang panig. Alam naman natin na maaaring maging resulta o magpapadaan tayo sa init. Ang malinaw po sa akin, ang mga salitang ating bibitawan ay dapat magbunga ng mga kilos na positibong makakaapekto sa lahat.
Ang bawat linya sa binubuo nating kasunduan ay dapat maaaring itaga sa bato at hindi ililista lamang sa tubig upang anurin na naman ng kasaysayan. Pinalaki po ako ng aking ama ng may isang salita. Kaya't sinasabi ko sa mga kapatid nating kasapi ng Bangsamoro, anumang mapagkasunduan natin ay patutupad ng pambansang gobyerno. Kailangan po ng tiwala sa usapan ng kapayapaan. Hindi automatic ang magkaroon ng tiwala dahil na rin sa haba ng pinagdaanan. At ngayon, talagang dama na natin na gustong makipagkasundo ng magkabilang panig at tayo naman ay nagpapakita na dapat talaga tayong pagkatiwalaan. Sa mga pumipigil sa pagkakaroon ng tiwala at naghahasik ng pagdududa, masasabi mo bang Pilipino kang may malasakit sa kapwa mo Pilipino? Umaasa po ako sa pakikiambag ng bawat Pilipino sa layunin natin para sa Bangsamoro. Ipakita po natin sa kanilang hindi sila nagkamali sa pagpili sa direksyon ng kapayapaan. Ipamalas natin ang lakas ng buong bansa upang iangat ang mga probinsya sa Muslim Mindanao, nakabilang sa mga pinakamaralita nating mga lalawigan. Tagumpay ng lahat ang ating hangarin. Hindi tayo papayag na may kababayan tayong mapapag-iwanan habang may ibang nakakalamang. Nananawagan ako sa ating Kongreso. Nabuo na po ang Transition Commission na gagawa ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Tatapusin ito alinsunod sa mga prinsipyo ng komprehensibong kasunduan para sa kapayapaan. May pasapu sana ninyo ito bago matapos ang 2014. Sa gayong paraan, may sapat tayong panahon para makapaganda sa pag-alal ng bagong pamahalang Bangsamoro sa 2016. Ano man pong pagbabagong tinatamasa natin ngayon ay naaabot dahil hindi tayo nakontentong sumunod lamang sa dinatang status quo ng pamamahala. Matanong ko nga po, ilan po ba sa inyo ang nakagamit ng tinatawag na telepono sa barangay? Hindi po ako magtataka kung wala. Isipin po ninyo, ayon sa DOTC, mahigit 5 billion pesos ang ginastos para sa isang programang magdadala ng telepono sa makanayunan. Di po ba't sayang lang ito? Dahil sa loob ng maikling panahon, matapos ang implementasyon. Dahil di pa nga ho talaga tunay na tapos ang implementasyon yan. Dumami ng dumami ang may cellphone na Pilipino. Sino nga ba naman ang papansin sa mahigit 6,000 landline na ikinabit o ipinakabit nila? Gayong may 100 milyon ng cellphone sa Pilipinas. Ito pa po, ang isang halimbawa ng pag-iisip sa gobyerno na kailangang natin baguhin. Bumili tayo ng 8 combat utility helicopter para daw sa mabilisang pagbiyahe ng ating mga sundalo. Ang problema, sukat ba naman pong nakamount ang baril sa may pintuan at kailangan tanggalin kung may dadaan? Kung lalapag ka habang nagbabakbakan, ano ang silbi ng machine gun na nakatabi at hindi mapaputok? Wala bang nakaisip nito bago nagkapirmahan ng kontrata? Bakit naman po pinayagang mangyari ito? Kailangan pong maging mas mahusay tayong mamimili. Hindi pwedeng palagi tayo nakasalalay sa sales stock ng mga supplier sa pagpili ng mga kagamitan natin. Inatasan natin ng DOST na buo ng grupo ng mga ekspertong hindi kayang bulahin ng mga supplier, lalo na po pagdating sa mga big ticket items. Ang patakaran natin, tamang pagkilala sa ugat ng problema, tamang pag-aaral na tutukoy sa tamang solusyon na maaabot naman sa pamamagitan ng tamang metodolohiya. Iyan po ang kaisipang pinagmulan ng ating tugon sa isyu ng mga informal sector sa Kamaynilan. Kaya nga po, ang layunin natin ilayo sa panganib ang mga nagsisiksikan sa peligrosong bahagi ng lungsod. Tinutupad na rin natin. Wala naman pong sigurong kokontra. Kapag sinabi natin hindi tama ang kasalukuyan nilang kondisyon, ayon po sa Article 2, Section 5 o ang General Welfare Clause ng ating saligang batas, dapat sundin ng Estado ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ang pangangalaga sa buhay, kalayaan at ari-arian, at ang pagtataguyod sa kagalingang panlahat upang matamasa ng buong sambayanan ang mga biyaya ng demokrasya, close quote. Dito po natin napatunayan
nakikinig sa katwiran ng Pilipino. Kapag ipinakita mo malasakit ang iyong batayang prinsipyo, handa tayong makiisa. Bago po magbaklas ng mga bubong at magtibag ng mga pader, ipiniliwanag natin ang katwiran ng ating desisyon. Maayos ang lilipatan, malapit sa sakayan, at kung magsisikap kayo, hindi magkukulang ang inyong pagkakakitaan. Nilinaw din po natin, layunin natin magbigay lingap sa mga nasa peligro, hindi sa sindikato. Batid natin sa tuwing inaabuso ng ilan ng pagmamalasakit ng Estado, ipinapain rin nila sa alanganin ang buhay at kabuhayan ng napakaraming Pilipino. Matapos nga pong may biyahe ang isang pangkat sa relocation site, sila mismo naghikayat sa mga dati nilang kapitbahay. Sumama na kayo, mas ligtas dito. Ngayong taon po, prioridad nating ilipat ang mahigit 19,400 pamilyang nagsisiksikan sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila. Sa pagkakapit-bisig ng DILG, NHA, DSWD, MMDA at DPWH, lumilinaw na po ang sagot sa suliraning ito. Isa pa pong halimbawa ng transformasyon sa pamamahala. Di ba't matagal ding nabinbin sa Kongreso ang mahalagang batas? Nito pong nakaraang taon, naisabatas na sa wakas ang Sin Tax Reform Law at ang Responsible Parenthood Law. Nagpapasalamat tayo sa mga naging kasangga natin sa pagsusulong nito sa Kamara at Senado. Hindi ninyo inalintana ang mahabang proseso ng debate at konsultasyon. Hindi kayo nagpadaig sa mga naghahasik ng pagdududa upang harangin ang ating mabuting agenda. Tinitimbang ninyo kung ano ang kapaki-pakinabang sa mas nakakarami at isinulong ang tunay na serbisyo para sa Pilipino. Ilalapit ko na rin po sa ating Kongreso ang ilang batas na makakatulong sa pagpapatuloy ng nasimulan nating pagbabago. Maambiyendahan na po sana ang cabotage law upang mas mapalakas ang kompetisyon at mapababa ang gasto sa transportasyon ng ating mga sakahan at industriya. Maisulong na rin po sana ang Fiscal Incentives Rationalization Bill upang maging mas tapat, malinaw at may pananagutan ang mga insentibong ibinigay natin sa mga negosyante. Paglaanan din po sana ng panahon ang Land Administration Reform Bill upang maitimon sa isang direksyon ang mga kawanihang nakatutok sa ating mga lupain at nang sa gayon ay masigurong masinop at epektibo nilang magagawa ang kanilang trabaho. Bukas sa bukas din po, ihahain natin ang panukalang 2.268 trillion pesos na national budget sa Kongreso. Kumpiyansa po ako sa suporta at pakikibalikat ninyo upang mapatibay ang pondong ito na talaga naman pong masusing pinag-isipan. Makakatulong ito hindi lang para ituloy ang agenda ng positibong pagbabago, kundi upang mapapaspas pa ang pag-aarangkada natin tungo sa malawakang kaunlaran. May ilan pong nagsasabi na kailangan patibayin ang sandatahang lakas. Sangayon po ako dito. Pero tila ba ang gusto nila ay ilagak ang bawat sentimo ng kabambayan para sa fighter jets, tangke de gera at iba pang gamit pandigma. Hindi yata nila alam na ang isang fighter jet ay nagkakahalaga ng 1.58 billion pesos. Ay katumbas ng 6,580 na bahay para sa ating mga kababayan. O halos 2,000 na silid-aralan para sa mga kabataan. At ano naman ang magagawa ng isang pirasong jet? Para maging epektibo, ang kailangan mga squadron. At ang isa nito ay binubuo ng 24 na fighter jets. Sa halagang 1.58 billion pesos kada piraso, 37.92 billion pesos ang uhugutin sa kabambayan para makabuo ng isang squadron. Paano naman ang missiles, pati na ang practice missiles? Hindi rin po libre ang jet fuel, radar systems, ground bases, ground intercept controls. Hindi po talaga biro ang gastos para sa isang minimum credible defense posture. Gagayahin pa ba natin ang iba na handang kalimutan ang lahat para lang makuha ang nuclear option? Wala naman sigurong sasang-ayon dito. Babalansehin po natin ang ating mga pangangailangan. Aasikusuhin natin ng gusto ang mga dapat tugunan sa ating lipunan.
habang patuloy tayong nagiging mabuti at mahinahong kasapi ng pandaigdigang komunidad. Alam naman natin dati, ang batayan ng desisyon, puro politika. Gagawin ang lahat para kumapit sa kapangyarihan. Kapalit ang pagdurusa ng kasalukuyan at susunod na henerasyon ng Pilipino. Tingnan po natin kung ano ang kinahintungan ng pag-ipid sa pagtataas ng pasahe sa LRT at MRT. Ang tinatayang gasto sa bawat biyahe ng pasahero ng LRT, 40 piso. Ang bayad ng pasahero, 15 piso. Ibig sabihin, sagot ng pamahalaan ang natitirang 25 piso. Sa MRT po, 60 piso ang totoong gastos. 15 piso sa pasahero, 45 piso sa gobyerno. Sa huli, bawat Pilipino abonado. Nasa Mindanao ka o Visayas ka man, na ni minsan ay hindi nakatuntong sa LRT o MRT, kasama ka sa puwapasan nito. Ang masaklap pa nga po, dahil ipinamigay ng nakaraang mga pinuno ang commercial development rights natin dito, bawat piso maaaring makalap mula sa mga poster at billboard na nakapaskil sa stasyon o sa trenman, napupunta sa pribadong kumpanya kaysa sa gobyerno. Ang pwede sanang pagkunan ng pantustos sa maintenance at operation na wala pa. Siguro naman po, makatwiran nilapit, man lang natin sa ibinabayad sa aircon bus ang pasahe ng LRT at MRT upang maituon ang subsidya sa iba pang serbisyong panlipunan. Nakita naman po ninyo, wala tayong balak magpamana ng problema sa susunod sa atin. Ang totoo nga po, ang mga proyektong dati nilulumot lang, ngayon napapakinabangan na ng mamamayan. Tingnan na lang natin ang Ternate Nasugbu Road. Kung tutusin, 6 na kilometro lang ang haba ng kalsadang ito na nagkukonekta sa Cavite, Batangas at Metro Manila. Pero, yung 6 na kilometro pong yan, inabot pa ng halos 20 taon bago ito matapos. Binuksan na natin ang isang bahagi nito at pag nakumpleto ang natitirang slope protection, ganap na ang magiging pakinabang ng kalsada sa mga motorista. Nariyan din po ang Aluling Bridge sa Ilocos Sur. Taong 1978 pa po inilatag sa papel ang pagpapatayo nito. Siniguro na nating hindi lamang din papel ang mamanahin ng susunod sa atin. Nitong Marso, sa wakas, natapos na ito at sinimulan na rin nating noong nakaraang buwan ang operasyon ng Lagindingan Airport na isang henerasyon naman ang pagitan mula ng inisip at isakatuparan. Ilang dekada rin Ilang dekada rin naghintay ang industriya ng semiconductors na magkaroon ng laboratoryong kayang makipagsabayan sa pasilidad ng ibang bansa. Hindi na po natin pinahaba ang kanilang paghihintay. Nitong nakaraang Mayo, sa pangunguna ng DOST, pinasinayaan natin ang Advanced Device and Materials Testing Laboratory. Dati, kailangan pang ipadala ang mga produkto sa ibang bansa para suriin. Hindi natin nasasagad ang kita, hindi rin nasasagad ang potensyal ng industriya na maghikayat ng puhunan. Dahil po sa pasilidad nito na tinuguriang ADMATEL, ngayon dito na susuriin ang mga produkto at masusulit ang mga bentahe ng magagawang Pilipino sa larangan ng electronics. Inaasahan nga po nating lalo pang lalakas ang industriyang nag-ambag ng halos 44% ng ating exports noong 2012. Sa tulong naman po ng ating big man sa Senado na si Manong Frank Drilon, natapos na ang mahigit 50 taon ng paghihintay ng mga Ilonggo. Nasimulan na ang Halaur River Multipurpose Project 2 sa Iloilo. Ano po ba ang mga pakinabang nito? Tinataya pong 24,000 na magsasaka sa Kalakhang, Iloilo ang mahatiran nito ng buong taong irigasyon. Dahil dito, maaaring dumoble ang ani ng mga magsasaka ng palay. Lirawin po natin, ang sakop nitong 31,840 hectares na lupaing mapapatubigan, may dagdag na aning bigas na 146,013 metric tons. Katumbas po ito ng halos 80% ng aangkatin nating buffer stock ng bigas para sa 2013.
Bukod pa po ito sa iba pang benepisyo ng proyekto tulad ng pag-iwas sa malawakang baha sa Iloilo at ang dagdag na 6.6 megawatts na hydropower. May ambag din ito sa supply ng tubig para sa ilang bahagi ng probinsya at sa industriya ng ecotourism doon. Dagdag pa rito, nasa 17,000 trabaho ang malilika ng proyekto. Oras na maging fully operational naman ito, tinatayang 32,000 Pilipino ang mabibigyan ng sapat na pagkakakitaan. Una raw pong inisip ang proyektong to taong 1960. Nagsabay po kami dumating sa mundong ito. Mulat din po tayong marami sa ating mga kababayan ang nananabik na makita mga bunga ng ating public-private partnership projects. Alam din po natin may mga tila naiinip sa kakahintay para rito. Isa konteksto po natin. Noong 2010, pag-upo natin sa pwesto, 6.5% na lang ng programmable budget ng taon o 100 billion pesos lamang ang iniwan sa atin. Ang 93.5% po inilaan na sa kung saan-saan ng ating sinundan. Kaya naman, lumapit tayo sa pribadong sektor, sabi natin, kulang kami sa pondo. Halina't mag-ambagan tayo upang maipatayo ang mga kinakailangang infrastruktura. May balakid din po tayong kinaharap na magsimula ang PPP. Luma na ang mga pag-aaral na basihan ng mga proyekto. Kulang sa kaalaman ang burokrasya para ipatupad ito. Idagdag pa natin ang publikong nagsawa ng magtiwala sa mga kontratang pinapasok ng gobyerno. Gayunpaman, sa anumang pong sitwasyon, ang ating prinsipyo, gagawin na lang din natin, gawin na natin ng tama. Wala tayong balak na pumasok sa questionableng kontrata ngayon para lang ipamana ang problema sa susunod na administrasyon. Kailangan dumaan sa tamang proseso ang bawat proyekto para masigurong ang perang inyong pinaghihirapan ay napupunta sa dapat itong kalagyan. Ngayon pa lang, nakikita na natin ang epekto ng maayos, tapat at hayag na paglalatag sa PPP projects. Dati, may isang paliparan lang na may pagawa, napakalaki ng balita. Ikumpara po natin ngayon, bukod sa pinapakinabangan na ang paliparan sa Lagindingan, sabay-sabay din po ang proseso ng pagsasaayos at modernisasyon ng Tacloban Airport, Bicol International Airport, New Bohol Airport, Mactan Airport at Puerto Princesa Airport. Ang Daang Hari SLEX Link Road ang pinakamabilis na PPP project na na-award sa alinmang administrasyon nang walang shortcut na dinaanan ng proseso. Ang mga ito at ang napakarami pang ipinapatayo at ipapatayong infrastruktura ay manganganak ng isang lipunan hitik sa oportunidad. Mahaba po ang listahan ng mga suliraning minana at tinutugunan natin. Halimbawa, ang madalas na pag-brownout sa Mindanao, mulat sa pool pa lang, naglalatag na tayo ng solusyon para dito. Ngunit batid natin ang problemang isang dekadang binaliwala ay hindi masusolusyonan sa isang tulog lang. Sa ngayon, patuloy ang paggawa natin ng mga hakbang upang tugunan ang mga kakulungan at agarang pangangailangan. Nariyan po ang pagtulong natin sa electric cooperatives upang makapagpasok sila ng generator sets ng magpapabawas sa mga brownout. Magtutuloy-tuloy ito hanggang makompleto na ang mga plantang magsusupply ng kuryente sa rehiyon. Pero hindi po talaga maubos ang kontra. Keso tataas daw ang presyo ng kuryente kapag may gensets dahil diesel ang ginagamit. May hydropower ngayon dahil tagulan. Kaya umuugong na naman ang reklamo laban sa mga genset. Pero pagpasok ng tag-init, tsak, marami na naman po magrereklamo sa 8 oras ng brownout. Sa ibang bahagi naman po ng Pilipinas, gusto nating magtayo ng mga planta. Habang umuunlad kasi ang ekonomiya, tumataas din ang konsumo natin ng kuryente at kailangan dagdagan ang supply nito. Gusto ba natin kapag sinagad na ang mga pagkukunan, saka lang tayo gagawa ng planta? Paggawa po niyan, 2 hanggang 3 taon kada planta. Hindi po kabuting basta na lang susulpot ang mga ito. Kung maganda ang mungkahi, handa naman po tayo makinig. Pero sana naman ay makuha ng mga miron ang kabuuang konteksto ng sitwasyon. Halimbawa po, ang planta sa Redondo, Zambales. Pina-TRO dahil mas maganda raw ang renewable. Sinabi rin po ba nilang mas mahal itong ipatayo at mas mahal din ang magiging presyo ng enerhiya. Sinabi po kaya nilang hindi nito kaya tugunan ang base load
o ang kapasidad na kailangan laging nariyan para hindi mag-brownout? Magtatayo ka ng wind, paano kung walang hangin? Kung solar, paano kung makulimlim? Lilinawin ko lang po. Naniniwala rin ako sa renewable energy at suportado natin ito. Pero dapat ding may baseload plant na sisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa ating mga tahanan at industriya. Mag-iingay pa rin po kaya ang mga kumukontra kung busy na sila sa kakapaypay dahil nag-brownout na. Ang sa akin lang po, makiambag sana tayo sa paghahanap ng solusyon. Total din po, nagtatapatan tayo. Pag-usapan naman natin ang pagsasayos ng NAIA 3. Masalimuot po ang usapang ito. Dumaan na ito sa 2 arbitration. Naipanalo na sana natin pareho, pero binaligtad ang desisyon sa isa dahil sa technicality. Kaya po ngayon, pinaghahandaan ang muling pagdinig nito. Dagdag na komplikasyon po ang issue ng warranty sa pagpapatapos ng NAIA 3. Hindi naman pwedeng pag may umusbong na depekto, pasensya na lang, dagdag gastos pa. Kaya nga po, nang ipinaliwanag sa atin, nabibigyan tayo ng maayos na warranty ng orihinal na kontraktor, umayag tayo. Pero gusto nating manigurado, gusto nating kumplituhin ng tama at buo ang proseso at hihingin ko po ang inyong pag-unawa ukol sa isyong ito. Malinaw na po ngayon, iisa ang tuon ng bawat metro kwadrado na sementong ibinubuhos natin bilang pundasyon ng mas maunlad na bansa. Pakinabang sa bawat isa, hindi politika kung dati. Gumagawa ng kalsada kung saan lang kursunada at nagpapatay ng tulay kung saan kaibigan ni Madam si Mayor. Ngayon, sumusunod na tayo sa isang pambansang plano. Walang paborito, walang transaksyonalismo, walang padrino. Bawat piso nakatuon sa ating pagpaspas tungo sa malawakang pagunlad. Ang maasahan po natin sa mga susunod taon, mga paliparan na daungan lalapagan ng kalakal at turista, mga kalsadang sisigurong gusto ang pakinabang ng lahat sa malalaking proyekto ito. Mga power plant na pagmumulan ng sapat na kuryente at magpapatakbo sa mga industriya. Ito ang magsisilbing balangkas na magsasaka ng iba pang inisyatibang dadaluyan ng oportunidad para kay Juan at Walan Cruz. Mula sa mga magsasakang may sapat ng patubig at mabilis na naibebenta ang ani, hanggang sa mga construction worker na nagtitindig ng mga bagong gusali. Mula sa patuloy na pag-usbong ng mga call center hanggang sa pagdami ng mga negosyanteng handang magpasok ng kapital sa bansa. Nagsulong tayo ng mga tamang proyekto sa tamang halaga. Ginawa natin ito na may tamang kalidad at natapos o matatapos ito sa tamang panahon. Dahil tama at karapat-dapat ang mga taong nagpapatupad ito. Pag-usapan po natin ang trapiko. Di po ba tinatayang 2.4 billion pesos ang nawawala sa ating ekonomiya kada araw dahil sa bulbul na traffic sa Kamaynilan? Kabilang sa mga proyekto nating pihado magpapaluwag nito ay ang integrated transport system. Ang mga bus na nagsisiksik sa mga kalsadang punong-puno na nga ginagawa natin ng terminal sa mga lugar na hindi kasing sikip. Napapakinabangan na nga po ang terminal sa Parañaque at nakapila na rin ang sa Quezon City at Muntinlupa. Ang pampurobinsyang bus hanggang dito na lang sa mga terminal ito para nang makipagsiksikan, lalo na sa EDSA. At nariyan din po ang 2 connector road na magdurugtong sa North at South Luzon Expressway. Ang totoo nga po, dekada 70 pa lang, plano nang ipatayo ang tinatawag nilang Metro Manila Highway. Ito sana ang magkokonekta sa 2 expressway upang hindi na kailangan bunuin ang ilang oras na biyaheng babagtas pa sa kabaan ng EDSA. Ang problema po, nag-atas si Ginoong Marcos ng mga batas na pabor sa kanyang krone. Nakatali tayo sa pagsunod sa mga batas na ito. Sino mang magpatayo ng infrastruktura sa lugar na iyon, dapat kasosyo ang korporasyon ng kanyang kaibigan. Masaklap po, na-extend ng 30 taon ang kanilang prangkisa sa tuwing magkakabit sila ng kahit isang dipa lang ng kalsada sa orihinal. Dagdagan pa po natin, nang kumita ang kumpanya, hindi na kompleto ang pagpapalawig o pagpapaunlad sa mga infrastruktura at daan. Tanda po nyo na dapat umabot sa Carmen Rosales sa Pangasinan at Lucena sa Quezon ang mga kalsadang nabanggit. At yung Metro Manila Highway o Expressway, hanggang ngayon wala pa. Nang nalugi naman, nakuha pang ipasa sa gobyerno ang utang. Ilalapit ko na po ito sa ating Kongreso. Silipin po natin muli ang Presidential Decrees 1113 at 1894.
Sa kabila nito, tuloy po ang mga proyekto natin. Mayroon tayong 8 kilometrong 4-lane elevated expressway na kokonekta sa C3 Road sa Caloocan, patawid ng Espanya hanggang sa PUP sa Santa Mesa. Mayroon ding mahigit 14 na kilometrong 6-lane elevated tollway na babagtas mula Balintawak hanggang Buendia sa Makati. Ang common alignment naman po ng dalawang kalsadang ito, 5.5 kilometrong 6-lane elevated expressway mula PUP sa Santa Mesa, patawid sa kalagitnaan ng Osmeña at Quirino Avenue hanggang Buendia sa Makati. Oras na mabuksan ang kalsada, ang biyaheng SLEX hanggang NLEX na dati inaabot ng 2 oras, kaya nang takbuhin ng 15 minuto. Ang Clark naman hanggang Calamba na puwapalo noon sa 3 oras, halos mangangalahati at maghihisang oras sa 40 minuto. Kada araw tinatayang 55,000 motorista makikinabang sa mga ito. Tipid sa oras, tipid sa gas, menos sa polusyon, lalago pa ang komersyo turismo. Talaga naman pong win-win situation, di po ba? Sa loob nga po ng 3 taon, pinatunayan natin na mga ahensyang dati pugad ng korupsyon ay maaaring maging ehemplo ng tapat at epektibong paglilingkod. Ilan po sa mga simpleng ngunit epektibong pagbabagong isinagawa ni Secretary Babe Singson ng DPWH, wala ng letter of intent na ginagamit ng mga bidder para magkuntsabahan. Pinasimple ang proseso ng bidding, kaya mas marami na nagkukumpetensya para sa mga proyekto at mas sulit na ang presyong nakukuha ng gobyerno. Nasa oras na rin magbayad ang gobyerno, kaya mas nag-iinganyo ang mga mahuhusay na kontraktor na makiambag sa pagtatayo ng pambansang infrastruktura. Dahil sa tapat na pamamahala, 18.4 billion pesos na ang natipid ng DPWH na inilalaan para sa mga iba pang makabuluhang proyekto. Bilang halimbawa ng resulta ng mabuting pamamahala, tingnan natin ang Tagumbao Bridge sa Herona, Tarlac. Sa totoo lang, Congressman pa lang po ako, iminungkahi ko na ito. May mga nasasakupan kasi tayong kailangan pang umikot ng 2 bayan para tawirin ang maapaw na ilog tuwing tag-ulan. Sabi ko nga po sa mga dating administrasyon, sa inyo na ang buong pidap ko, magawa lang ito. Kung pwede sana installment plan. Pero wala po nangyari. Lumawak ang idurugtong ng tulay dahil sa nababakbak ng papang. Kasalukuyan na po natin ginagawa ang Tagumbao Bridge at ito po ang kwento ngayon. Tayo na ang nagpapatupad dito. Nasa 334 million pesos ang aprobadong pondo, pero dahil sa tamang pangangasiwa at tapat na paggugol, naibaba ito sa 226 million pesos. Suma total, nakatipid tayo ng mahigit 108 million pesos nang hindi isinasakripisyo ang kalidad ng ipinapagawang tulay. At lalong maganda pa nga po, ang natipid na pondong ito ay magagamit sa pagpapagawa ng dike at river training works para sa Phase 2 ng proyekto. Dumako naman po tayo sa turismo. Ayon sa banyagang pahayagang Oriental Morning Post, and I quote, "The best tourist destination of 2012", close quote tayo. Na-inlove ang Shanghai para namang na-inlove ang Shanghai Morning Post sa ating bansa nang binansagan nila tayong, and I quote, "most romantic destination of 2012". Close quote. Hopefully, they will love us more. Sabi naman ng Scuba Diving Magazine, and I quote again, "best diving destination", close quote, ang Pilipinas. Best island naman daw ang Palawan kung tatanungin ng Travel and Leisure Magazine. Kulang na nga lang po ay tawagin na tayong paraiso. Di na po nakakapagtakang sa mauugong na papuring tulad ito, naitala natin noong 2012 ang 4.3 million tourist arrivals sa ating bansa. Isang panibagong record high. 21.4% na po ang inilalago ng numerong ito mula nang pumasok tayo noong 2010. Kung kailan nasa tinatayang 3.1 million na turista pa lang ang bumibisita sa atin. Pagdating naman sa ating domestic travelers, ang target natin dati para sa taong 2016 ay 35.5 million tourists.
Pero nitong 2011 pa lamang po, nalampasan na natin ito sa 37.5 million domestic tourists. Ngayon po, sa momentum natin ito, tiwala tayong maabot ang bagong target na 56.1 million bago matapos ang 2016. Ang mas malakas na sektor ng turismo, manganganak na mas maraming trabaho. Tinataya ng DOT na nakapag-ambag ang turismo ng 3.8 million na trabaho noong 2011. Ang totoo nga po, hindi lang mga lugar na may magandang tanawin ang nakikinabang sa pagdayo ng turista, kundi pati ang mga karatig bayang may tuturing na tourism support communities, ang mga lugar na pinanggagalingan ng pagkain inahanda sa mga resort, ng mga souvenir na ibinibenta at ng iba pang mga produkto at serbisyong nagsisilbing bukal ng kaunlaran para sa mga lalawigan. Malamang narinig na rin po ninyo ang mga good news na lumapag kamakailan sa bansa. Noong Marso, inalis po ng International Civil Aviation Organization ang significant safety concerns na ipinataw sa Pilipinas. Bunga po ito ng mga reforma sa aviation industry upang siguruhin pasok sa pandaigdigang pamantayan ang aviation safety sa Pilipinas. Dahil po dito sa wakas, noon lamang ika-10 ng Hulyo, muli nang pinahintulutan ng European Union ang direktang paglipad ng ating flag carrier sa Europa. Isipin po ninyo, paano kaya kung dati pa inayos at pinalakas ang ating aviation industry? Di po ba't sayang ang pagbisita ng mga turistang nawalan ng ganang dumalaw sa Pilipinas dahil dito? Naglahong trabaho, pondo at oportunidad. Ito ang resulta ng lumang sistema ng pamamahala. Kaya naman, simulat sa pool, nilabanan na natin ang katiwalian sa lahat ng antas ng pamahalaan at isinulong ang transformasyon sa ating mga institusyon. Ang resulta, tunay na serbisyong pampubliko. Tingnan na lang po natin ang lalim ng transformasyon nangyayari sa mga GOCC. Ang dating mga kumpanya ng bayang inaambagan mo pa dahil sa pagkalugi, naghahatid na ng dividendo ngayon. Gamitin po natin halimbawa, ang Philippine Reclamation Authority. Sa loob ng 13 taon bago tayo dumating, ang suma total ng dividendo ng PRA, 676.82 million pesos. Sa tuwid na daan, para sa 2012 lamang, ang dividendo nila 1 bilyong piso. Napakalaking transformasyon, di po ba? Mabuting halimbawa rin ang Local Water Utilities Administration. Noong 2011, ang recorded net loss ng naturang GOCC, 950 million pesos. Pero dahil sa maayos na pangangasiwa, di lang nila nagawang balanse ng kanilang mga libro. Ayon sa kanilang report, umabot ang kanilang kabuuang kita sa 870 million pesos noong 2012. Dahil dito, nagawa nilang makapag-remit ng 365 million pesos sa pamahalaan para sa taong yun. Isa pa pong halimbawa. Sa una kong SONA, isiniwalat natin ang questionableng kalakaran sa MWSS. Patong-patong na bonus sa allowance at ibinigay sa sarili. Sa kabila ng kapalpakan nilang tugunan ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang ehensya na nga po ang nagulat. Umabot sa 34 million pesos ang pagkalugi ng MWSS noong 2010. Hindi ito katanggap-tanggap. Kaya noong 2011, pinirmahan natin ang GOCC Governance Act na nagsilbing saligan ng katapatan, kredibilidad at pananagutan sa pamamalakad ng ating mga GOCC. Ang binungan nito, noong 2011, 333 million pesos ang kinita ng MWSS mula sa pagkalugi ng 34 million pesos. Noong 2012 naman po, ang kinita nila halos 2 bilyong piso. Kakambal nito, lumago rin ang kanilang dividendo. Mula sa 150 million pesos noong 2011, umakyat ito sa 345 million pesos para sa 2012. Nakakalungkot nga po. Naku, ang lalim ng pagbabagong itinatanim ng mga pinuno ng MWSS, yun din naman, ang dumi ng putik na ibinabato sa kanila na mga gusto pa rin kumapit sa lumang sistema. Kakibat ng pagtaas ng kumpiyansa sa ating mabuting pamamahala ang patuloy ng pag-angat ng ating ekonomiya. Ang resulta, 2 magkasunod na 10th place jump sa Global Competitiveness Index ng World Economic Forum.
Sa unang pagkakataon, nakuha natin ang investment grade status mula sa 2 sa 3 pinakatanyag na credit ratings agency sa mundo at hindi malayong sumunod ang ikatlo. Napanatili ang stabilidad ng presyo ng mga bilihin at patuloy din ang pagbaba ng bahagi sa ating budget na pambayad utang at ang paglaki naman ng pondong nailalaan sa mga serbisyong panlipunan. Sa panahong matamlay ang pandaigdigang ekonomiya, nagpamalas tayo na kahangahangang 6.8% GDP growth noong 2012. Nahigitan pa natin ito noong itong first quarter ng 2013, kung kailan naitala ang paglagong 7.8%. Pinakamataas na recorded GDP sa Timog Silangan pati na sa Silangang Asya. Special mention po dapat ang 28.5% na ambag ng manufacturing sa inilaki nating ekonomiya. Inaasahan po nating arangkada pa ang manufacturing sa mga darating na panahon. Tinaguri na po tayo ngayon bilang Rising Tiger ayon sa World Bank. Brightest Spark ayon sa pahayag ng Institute of Chartered Accountants in England and Wales. At iba pang mga bansag na tumutukoy sa transformasyon nangyayari sa ating bansa. Mula sa matuwid na paggugol ng pondo hanggang sa epektibong koleksyon ng buwis, mula sa pagpapaunlad na infrastruktura hanggang sa maaliwalas pagnenegosyo na lumilika ng trabaho. Talaga namang malinaw ang pahayag natin sa mundo. Kaya nang makipagsabayan ng Pilipinas sa agos ng kaunlaran. Hindi lang po sa ekonomiya o statistika nakikita ang transformasyon ng ating lipunan ngayon. Ngayon, alam na ng Pilipino, mayaman ka man o mahirap, may kakilala ka sa poder o wala. Kapag gumawa ka na mali, mananagot ka. Tunay nang nakapiring ang katarungan. Di mababali ang atas sa ating mga boss. Panagutin ang tiwali at itama ang mali sa sistemang kay tagal nagpahirap sa ating bayan. Pinapanagot na po natin ang dating namumuno ng TESDA dahil sangkot siya sa katakot-takot at tongpat sa ahensya. Halimbawa, ang isang incubator jar nagkakalaga ng 149 pesos. Pero kay Ginoong Sihuko, ayon sa mga datos, 15,375 pesos raw ang ibinayad. Ang normal na presyo ng dough cutter, 120 pesos. Ang presyo kay Ginoong Sihuko, 48,507 pesos. Linawin po natin, dough cutter po ito at hindi Hamilton class cutter. Baka nga po kapag hinarap na niya ang kasong isinampa ng ombudsman, matuto nang magbilang itong si Ginoong Sihuko. Nakabla po ang dati mga opisyal ng PAGCOR na naglustay ng 26.7 million pesos para lamang gumawa ng pelikula. Nagsunog ng 186 million pesos para sa isang party list. At nagawa pang gamitin na pampapugi sa kampanya ang rice donation sa nakalaan sana para sa mga biktima ng kalamidad. Hinaharap na rin po ng mga dati pinuno ng PNP ang paratang ukol sa 131.6 million pesos na nawaldas para sa 75 depektibong rubber boat at 104.99 million pesos para sa maanumalyang pagbili ng mga segunda manong helicopter mula 2009 hanggang 2010. Mas mainam nga po kung masagot nila ng tama ang mga tanong ukol dito na matukoy natin kung may iba pang dapat managot. Sa usaping Kadebero, PDAF, MRT3 at iba pa. Dahil hindi alam ng ilang kritiko ang ginagawa namin, palagay nila, wala kami ginagawa sa mga isyong ito. Kung wala pang tanga na datos ang gobyerno at ipagsigawan namin, iimbestigahin namin kayo, di ba't para na rin namin sinabi sa mga kakasuhan na pakitago naman po nyo ng mahusay ang lahat ng ebidensya. Kaya tutungo tayo kung saan tayo ituturo ng katotohanan. Ebidensya ang magdidikta sa ating mga hakbang. Nang inihayag nating walang wangwang, hindi lang natin binaklas sa mga sirena ng mga nag-ahari-harian sa kalsada. Binungkal din natin ang kultura na katiwalian na nooy tila nakaugat na sa mga pampublikong institusyon. Pero magtapatan po tayo. Hanggang ngayon, may ilang pa ring ahensya ng gobyerno na ayaw yata talagang tumino. Nakakadismaya po ang lalim at pagsanga-sanga ng kanilang mga galamay sa ating burokrasya. Malingat lang tayo. Pihadong may aabusuhin at bibiktimahin na naman sila. Magpangalan na po tayo. Sa Bureau of Immigration, paulit-ulit natin pinagsabihan ayusin ang pagbabantay sa ating mga daungan at paliparan. Pero paanong nakalabas sa bansa ang magkapatid na Joel at Mario Reyes, ang mga paunahing suspect sa pagpaslang kay Jerry Ortega?
Bakit nangyari pa rin nakitang-kita sa mismong CCTV ang pagtakas ng Koreano na si Park Sung-joon? Wanted po siya sa Korea. Wanted po siya sa Korea at naghihingi ng tulong ang kanyang gobyerno upang hulihin siya. Anong mukha naman po ang iharap natin ngayong mismong makawani ng ating gobyerno ang naghatid sa kanya at hinayaang siyang makatakas? Nakakatuyo din po ng pasensya ang kultura ng pwede na sa National Irrigation Administration. Imbis na maglatag ng plano para sa mga bagong patubig, kontento na sila sa paulit-ulit na rehabilitasyon ng mga irigasyon. Masabi lang na may nagawa. Kahit puro patsi-patsing trabaho, masaya na sila. Noon nga pong kanilang anibersaryo, itinanong ko kung bakit nasa 60% na naman lang ng kanilang target ang naabot noong 2012. Kung umabot na sila sa 87% noong 2011, kinabukasan, nagkita kami ng kanilang magaling na administrador sa NEDA board meeting. Ang sabi niya sa akin, Sir, ang dahilan po kaya 60% lang, 40% daw po ng target nila ay para sa Mindanao. Bagyong Pablo ang dumating at tinamaan, kaya na-delay sila ng 40%. Kailan po ba tumama ang Pablo? Noong unang linggo ng Disyembre. Ibig sabihin, binalak niyang tapusin ang 40% ng kanyang trabaho para sa taon sa loob lamang ng 3 linggo. Hindi po natin kailangan na ganitong uri ng pamamahala sa loob ng burokrasya. Para namang nakikipagtagisan sa kapalpakan itong Bureau of Customs. Imbis na maningil ng tamang buwis at pigilan ng kontrabando, parang walang pakundangan ng pagpapalusot nila ng kalakal pati na ng ilegal na droga, armas at iba pa sa ating teritoryo. Tinataya nga po ng Department of Finance na mahigit 200 billion pesos ang kita na dumudulas lang at hindi napupunta sa kaban ng bayan. Saan po kayo kumukuha ng kapal na muka para tumakawani na to sa ahensyang mga ito? Ay tila nagsasabi, marami pong gabi, bago ako matulog, talaga akin po iniisip, kulang na lang yata ay sabihin nilang, wala akong pakialam kung mapunta sa masamang loob ang armas. Wala akong pakialam kung ilang buhay ang masira ng droga. Wala akong pakialam kung habang buhay na matigang ang masakahan. Ang mahalaga, yumaman ako. Bahala ka sa buhay mo. Hindi maaaring ganito ang kalakaran sa pamahalaan. Kung hindi mo magagawa o nagagawa ang iyong trabaho, hindi ka karapat-dapat na manatili sa pwesto. Kung matinukang kawani ng Bureau of Immigration, ng National Irrigation Administration, ng Customs o ng kahit ano pang ahensya ng gobyerno, sana makiambag ka palalo. Hindi sapat na yumuko ka sa loob ng cubicle. Bahagi ng trabaho mo ay tila pagpigil. Bahagi ng trabaho mo ay ang pagpigil sa mali. Nasa tama kayo. Kaya huwag po kayong magtago. Padaliin ninyo ang pagnanais kung mahanap kayo. Paangatin ko kayo ng paangatin upang ibandila ang inyong mabuting ehemplo at mabago na ang maling kultura sa inyong mga naturing ahensya. Para naman po, sa mga kawaning walang balak tumalikod sa kulturang wangwang, tapos na ang pakikiusap. Nagkaroon kayo ng 3 taon para ipakitang handa kayong umayos. Ngayon, hahanapin kung hindi ko pa kayo nahanap, pero yung hindi ko pa nahanap, talagang lalahatin ko na kayo. Ngayon po, pasensyahan tayo. Isabay na rin po natin. Sabay na rin po natin sa pagbabago ang iba pang mga tiwaling mga membro ng civil service. Panahon pa lang po ng nanay ko, narinig ko na ang hirit na at ang sabi nila, ano ngayon kung utos na Malacanang? 6 na taon lang kayo dyan. Kailangan pong itama ang ganitong klaseng pag-iisip. Nananawagan po ako sa Kongreso, suriin natin ang ating Civil Service Code at PD1 upang maisaayos sa lalong madaling panahon.
Suportado ko ang pagbuo ng mekanismo magbabalik sa dangal ng serbisyong publiko na tanging mga tapat, mahuhusay at may prinsipyong mga lingkod bayan lamang ang maaaring makapasok at manatili sa gobyerno. Ngayon naman po, hayaan natin ang mga kababayang magpahayag ng transformasyong nangyayari sa lipunan. Ako po si Violeta S. Abuque. Yung buhay po namin noong walang pantawid pamilya, dahil nga sa hirap ng buhay, wala kang pwedeng lapitan, wala kang pwedeng gamitin na pera. Saan ka lumapit, walang pwedeng magpahiram sa'yo dahil sila rin po mahirap din sa buhay. Laking tuwa po namin nung bigla nagkaroon po ng programa yung DSWD. Naabot po kami sa kabundukan. Magiging katuwang ko siya para makapag-aral ng maayos yung mga bata. Namulat po talaga kami na kailangan pala tustusin yung mga bata sa pag-aaral para hindi na magaya sa mga ninuno namin na kahit pangalan lang po ay hindi maisulat. Nagpapasalamat po ako talaga sa unang-una sa Pantawid Pamilya, sa mga sumuporta po nito. Yung dati sila pumapasok na medyo walang baon. O nung magkaroon na kami, may baon na sila, nag-aalmusal na. Kailangan yung kasama dun sa kasunduan, magampanan mo talaga. Siyempre kailangan, pagyamanin mo din yung tinulong niya, gumawa ka rin ng paraan kung paano po pa mapapagmaradagdagan. Kaya gumagawa kami ng anak ko, tulong kami ng peanut butter, binibenta namin yung linggo-linggo. Nagpapasalamat po ako dahil napabilang ako sa isa sa pantawid niya sa programa niyang ito. Kasi malaking tulong po ito sa aming pamilya. Para matustusan din po yung paghanap ko ng trabaho, nagbalik po ako bilang magbabalot. May pre-training daw si TESDA. Binasa ko po yung information tungkol doon at hanggang sa magpa-register po ako. Masaya po ako sa naitulong ng TESDA program dahil ito na nalaman ko na kung ano siya, yung trabaho ginugusto ko. At saka nagagamit ko na siya ngayon sa ikaka-unlad ko pa at ikatututo ko pa habang ginagawa ko po yung trabaho ko. April 2 po, 6:45 ng umaga, papunta po ako ng PCCR Review Center. May nakasakay po ako na hold-upper. Sa taas po ng nagtahan flyover, nag-declare po siya ng hold-up. Tinutukan niya po ako ng kutsilyo. Nakipaglaban po ako, nasaksak niya po ako sa hita. Naagaw ko po sa kanya yung kutsilyo. At bago po siya bumaba ng jeep, nasaksak ko po siya sa likod. Pagbaba po niya ng jeep, hinabol ko po siya, parehas po kaming duguan. Yun po siguro ang nakatawag pansin sa taong bayan para mahuli po yung hold-upper. Inisip ko rin po, yung sinumpa ang serbisyo ko sa taong bayan. Sa kapwa ko pulis, gumawa lang po tayo ng tama at kung ano yung mabuti para sa kapakanan ng ating bayan at the same time po yung magiging reflection ng ginagawa natin sa PNP. Na-assign ako dito sa Police Station 4, 2006. Hanggang 2012. Nigyan ako ng spot meritorious promotion ng ating Pangulo dahil siguro sa apprehension ko ng mga most wanted criminal dito sa Bacolod City. Yung nakaraang Sabado, yung binigay na barel sa akin ng ating Pangulo ay nagamit ko na sa pagdakip ng isang notorious na bukas kotse dito sa Bacolod City. Tatrabaho tayo kahit na mahirap, kahit nang buhay natin ay atin itataya para lang makapagsilbi tayo sa ating kapwa at sa bayan. Ako dito sa Quezon Avenue bago mag-tunnel. After 15 minutes, may dumating na, I think, he's a policeman. Pero itong police na to, tinulungan talaga ako. He even tried to lift the car with his bare hands. So I was thinking na baka eventually humingi ng pera to. Then, dumating yung wrecker, nire-wreck na yung sasakyan ko, tinotow na kagad. Sabi ng police, no. Tulong muna bago hata. Out of my gratitude, binibigyan ko siya ng 1,000 para kasi tinulungan niya ako. Pero hindi niya tinanggap. Sagot niya sa akin, ang trabaho namin is tumulong sa mamamayan. May pagbabago na sa ating mga kapulisan. Para kay P.O. Sultan, I salute you. Sa ngayon, yung tinatawag nating modernization program ng Navy, hindi lang naman gamit yan eh. Kaakibat na rin yung para sa mga welfare sa mga tao natin. At nakikita naman namin, hindi lang ako, 10 na aking mga kasama sa hukbong dagat ng Pilipinas, natutuwa kami sa mga changes no, na nakikita na namin. Yung tuwid na daan ng ating Pangulo talagang nararamdaman talaga namin.
masaya kami ngayon, wala na kami hilingin pa. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, ibinibigay na sa atin ng gobyerno ang lahat. Gawin naman natin trabaho natin at ibalik natin para sa bayan, para sa mga tao. Ni minsan, hindi naman nagkulang ang bansa natin ng mga taong handang manindigan at lumaban. Kahit gaano pa kalaki ang mga pagsubok sa kanyang harapan. Nariyan ang tapang na ipinamalas ni Commodore Ramon Alcaraz noong ikalawang digmaang pandaigdig. Lula ng isang Q-boat na yari sa kahoy, sinagupa niya ang Siam na Zero Fighter ng Hapon na itinuturing noon na isa sa pinakamodernong eroplano. Tatlo nito ang napabaksak niya. Ang totoo nga po, tuloy-tuloy pa rin siyang lalaban kung hindi pa ang sarili niya mga pinuno ang nag-atas sa kanyang sumuko. Ang kagitingang ito ang araw-araw ding pinapamalas ng mga sundalo nating nagtatanod sa mga pinakaliblib na kabundukan at sa pinakamalalayong nating isla. Mga kawal na tinitiis ang layo sa pamilya at taas noong naninindigan sa sinumang sumusubok sa ating soberenya. Hindi rin po kalabisang isipin ang mga tagumpay natin sa tuwid na daan ay maaaring pangarap pa rin hanggang ngayon kung wala ang mga miyembro naman ng ating gabinete. Nang inalok silang maging bahagi ng ating pamahalaan, alam nilang hindi magiging madali ang kanilang trabaho. Subalit may tuturing na biyaya na tinanggap nila ang hamon. Nanumpa silang tutulong sa transformasyon at simulat sa pool, araw-araw silang nagsasakripisyo upang hindi masayang ang pribilehong paglingkuran kayo. May mga katulad ni Kalihim Albert del Rosario. Kung ibabase sa tradisyon, ang unang opisyal na biyahe sa labas ng Pilipinas ng isang kalihim ay sa mga bansang may matibay at mapayapa tayong ugnayan. Ngunit pagkatapos niyang manumpa bilang Foreign Affairs Secretary, kumuha lang yata ng pambihis, lumipad agad si Secretary del Rosario patungong Libya. Dumaan sa mahigit 20 checkpoint sa gitna ng putukan at pinamunuan ang paglikas ng mahigit 20,000 Pilipino na naipit sa kaguluhan sa Libya. Baka po magulat kayo pag narinig ninyo kung taga saang bansa ang mga banyagang nakiangkas pa sa ating paglilikas. Iba na nga po ang Pilipinas ngayon. Imbis na tayo lang ang parating tinutulungan, ngayon kaya na rin nating tumulong sa mga dayuhan. Kung tutusin, maaari na matanggihan ni Secretary Albert ang pagtatrabaho sa gobyerno. Isa siyang respetado at matagumpay na negosyante at tiyak na mas magiging komportable sa pribadong buhay. Dati na rin po siyang nakiambag bilang ambassador natin sa Amerika. Pwede na siyang nadismaya na lang nang pababayin siya sa pwesto dahil tinutulan niya ang pagdeklara ng state of emergency ng nakarang administrasyon 2006. Pero tinawag po natin siya para bumalik at tumagan siya. Ngayon po, nagbibigay siya ng mas malaki pang ambag bilang kalihim. Handa niyang ilagay ang sarili sa panganib dahil alam niyang walang ibang sasaklolo sa Pilipino kundi ang kapwa rin Pilipino. Sa patuloy mong paninindigan para sa ating karapatan, saludo po ako sa inyo, Secretary Albert del Rosario. Transformasyon din po ang dulot ng inspirasyon, hatid na matitinong lingkod bayan. Nagluksa ang milyong Pilipino sa pagpanaw ni Jesse Robredo. Sa loob ng halos 2 dekada, namuno siya ng may husay, malasakit at pagpapakumbaba sa naga. Ang mga prinsipyong ito nga mismo ang dahilan kung bakit hiniram natin siya mula kay Congresswoman Leni at sa 3 nilang mga anak at sa mga nagwenyo upang maging bahagi ng ating pong kabinete. Kaya nga po, matapos ang trahedya, isa na siguro sa pinakamahirap na tungkuling ginampanan ko ang paghahatid ng balita kina Leni at kanilang mga anak. Bukod sa pagluluksa, hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko dahil sa sinapit ni Jesse. Baka kung hindi ko siya hinikaya at mapabilang sa kabinete, buhay pa siya ngayon. Baka kung nanatili na lamang siya sa naga, kapiling pa natin siya. Baka may isa pa ring Jesse Robredo
na naglilingkod ngayon. Subalit sa isang banda, alam kong hindi hayaan ni Jessie na tumigil sa kanya ang pagbabago at pagtutuwid ng lipunan. Nabigyan lamang ako at nabigyan din lamang si Jessie ng pagkakataon maglingkod sa bansa dahil sa inyo. Hindi nag-iisa ang mukha ng pagbabago. Hindi naaabutin pa ng 100 taon bago isilang ang susunod na mabuting tao, bago tumindig ang susunod na mabuting Pilipino. May mga nagtatanong nga po lagi sa akin, paano na sa 2016? Paano pag bumaba ka na? Tapos na rin ba ang tapat na pamamahala? Tapos na ba ang tuwid na daan? Mga boss, isipin nga po natin, saan ba tayo nagmula? Kung may agam-agam kayo ngayon, ano ba naman ito kumpara sa agam-agam natin noong 2010? Di ba't masaya na tayo noon na tapos na ang kapanahon ng kadiliman? Di ba't noon sapat ng mapalitan ang mga nasa kapangyarihan? Ngayon, tinatamasa na natin ang pagbabago. Mula ito sa mga butil na malasakit ng pakikipagkapwa, ng pagkakawang gawa, nanggaling ito sa milyong-milyong Pilipino kahit sa pinakapayak na paraan ay nagkusang makiambag sa transformasyon ng bansa. Sa pag-aambagang ito, tingnan ninyo ang ating narating. May nakaisip mang magiging abot kamay na ang kapayapaan sa rehong 40 taon nang pinupunit ng hidwaan. Di ba't gawa ito ng mga morong handang magbaba ng armas at sinabing, halika, mag-usap na tayo, nagtitiwala ko. Di ba't gawa ito ng karaniwang mamamayan nagsabing, kapatid, pareho tayong Pilipino, tama na nga ang gulo. Nang unang iminungkahi ang Pantawid Pamilya, nariyan ang tanong, paano maabot ang kailangan nitong epekto? Nasaan ang pondo para masaklaw ang lahat ng maralitang Pilipino? May nagkakala bang matapos lamang ang 3 taon, aabot sa halos 4 na milyong kabahayan ang nagiging benepisyaryo nito? At di ba't sila rin ang bawat inang gumigising ng maaga para ipaghanda ang anak niyang papasok sa eskwela? Ang bawat bata nag-aaral na mabuti, di ba't sila rin ang nakiambag at patuloy na nakikiambag para magtagumpay ang programang ito? May nag-akala bang mula sa pag-aangkat ng milyon-milyon toneladang bigas sa pagtatapos pa lang ng 2012 ay 94% rice self-sufficient na tayo. May nag-akala bang ang dating sick man of Asia sa loob lamang ng 3 taon ng tapat na pamamahala ay nasa investment grade status na? Sino nga po ba ang nag-isip na maipapatupad ang lahat ng serbisyong panlipunan natin ngayon na hindi nagtataas ng buwis, maliban siyempre sa syntax? Di ba't nakiambag dito ang bawat accountant, doktor, abogado na ngayon ay nagbabayad ng tamang buwis? Di ba't nakiambag tayong lahat dito? May puwang pa ba para sa mga agam-agam? Ngayon pa bang natutupad na ang mga dati ni hindi natin magawang pangarapin? Ngayon pa bang nakausad na tayo at abot kamay na ang ating mga hangarin? Boss, ngayon pa ba tayo magdududa? Sa bawat Pilipino nagtitiwala sa kapangyarihan na maliliit na anyo ng kabutihan, kayo nga po ang gumawa ng pagbabago, so na po ninyo ito. Sa bawat gurong bumabangon ng madaling araw para magturo sa kanayunan, so na mo ito. Sa bawat pulis na nagsilbi at hindi nanghingi ng kapalit, so na po nyo ito. Sa mga hindi panatag sa listahan ng mga tatakbo sa halalan at kinatok ang kapitbahay para sabihing huwag tayong makontento, magtulungan tayong humanap ng karapat-dapat na pinuno, so na mo ito. Sa bawat estudyanteng mulat sa mga napapanahong isyu sa lipunan at sa halip na magreklamo lang sa Facebook ay nagmumungkahi ng solusyon, so na mo ito. Kay Brigadier General Ramon Mateo Dizon, paritirong pinuno ng Presidential Security Group, nakasama ko na noon pa laban sa mga kudeta noong panahon ng nanay ko hanggang sa aking pagkapangulo, pinangalagaan mo ang seguridad ko, pati na ng personal at opisyal kong pamilya. Buong kumpiyansa akong pumunta sa ibang bansa man o sa mga liblib na sulok ng Pilipinas. Chito, nakiambag ka rin sa pagbabago. Tunay kang tapat sa watawat, sa saligang batas at sa sambayanang Pilipino. Siyempre,
Siyempre, kung di ka inalalayan ng iyong buting may bahay na si Joan, hindi mo naabot ang iyong mga tagumpay. So, na yung dalawa ito. At sa lahat ng mga gumising sa nagtutulog-tulugan, sa mga nagmulat, sa mga nagbubulag-bulagan, sa mga kumalampag, sa mga nagbibingi-bingihan, so na po ninyo ito. Mahaba pa. Mahaba pa ang ating lalakbayin. At hindi natin kailanman sinabing madali o walang mga hadlang sa landas na ito. Subalit wala akong duda sa kakayahan nating lampasan ang anumang barikada. Hindi tsamba ang mga tagumpay na tinatamasa natin ngayon. Huwag tayong papayag na maging panandalian lamang ang transformasyon. Samantalahin natin ang pagkakataon upang gawing permanente ang pagbabago. Ito po ang aking ika-4 na sona. Noong ako'y congressman ng mga taga-Tarlac ang aking lakas, nang ako'y maging senador at hanggang ngayon, sa aking pagkapangulo, nariyan ang sambayanan. Pilipinas, kayo ang aking lakas. Sa patuloy nating pag-aambagan at pananalig sa kapwa at sa may kapal, sinasabi ko po sa inyo, kayo pa rin ang sisigurong magpapatuloy ang ating nasimulan. Kayo ang sisigurong mabuburanan ng tuluyan ang mukha ng katiwalian. Kayo ang sisigurong hindi na tayo muling lilihis sa tuwid na daan. Sinabi po sa akin dati, Noy, simulan mo lang at sinimulan nga po natin. At ngayon, kitang-kita na ang layo ng ating narating. Ngayon, Pilipino, ituloy natin ang pagkakapit-bisig. Sabay nating arugain, pabilisin at palawakin ang transformasyon ng lipunan. Ako po, si Noynoy Aquino, ipinagmamalaki ko sa buong mundo, Pilipino ako at talagang napakasarap maging Pilipino sa panahon ito. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa lahat. On the part of the Senate, the joint session is adjourned. On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned. Sir, salamat. Sir, wow, ang haba niya.